Magandang araw! Ang inyong matutunghayan sa araw na ito ay isang maikling kwento na isinulat ni Genoveva Edroza Matute na may pamagat na Paglalayag sa puso ng isang bata. Binata na siya marahil ngayon, o baka ama na ng isang mag-anak. Ito ay kung nakaligtas siya sa nakaraang digmaan. Ngunit ayaw kong isiping baka hindi. Sa akin, siya ay hindi magiging isang binatang di kilala, isang ama o isang alaala kaya ng bataan. Sa akin, siya ay mananatiling isang batang lalaking may kaliitan, may kaitiman at may 8 taong gulang. Pagkaraan ng daan-daang tinuruan, mga sumipot na natiling saglit at lumisan pagkatapos. Pagkaraan ng mga taong ang ila'y nagdumali, ang ila'y nagmabagal, at ang ila'y nakintal sa gunita. Buhay na buhay pa sa aking isipan ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan. Ngunit ang buhay sa lahat ay ang isang bagay na itinuro niya sa akin isang araw nang siya ang aking maging guro at ako ang kanyang tinuturuan. Isa siya sa pinakamaliit sa klase at isa rin siya sa pinakapangit. Ang bilog at pipis niyang ilong ay lubhang kapansin-pansin. At tingnan lamang iyo'y mahahabag na sa kanya ang tumitingin. Kahit ang paraan niya ng pagsasalita ay laban din sa kanya. Mayroon siyang kakatuwang punto na nagpapakilalang siya ay taga-ibang pook. Ngunit may isang bagay na kaibig-ibig sa muntit pangit na batang ito. Kahit sa simula pa lamang, nagpapaiwan siya tuwing hapon kahit na hindi siya hilingan ng gayon. Siya rin ang pinakahuling umaalis. Naglilibot muna sa buong silid upang pulutin ang mga naiiwang panlinis. Lihim ko siyang pinagmamasdan habang inaayos niya ang mga ito sa lalagyan. Ipinipinid at pagkatapos ay magtutungo sa likod ng bawat hanay ng upuan upang tingnan kung tuwid ang bawat isa. At sa pintuan, lagi siyang lumilingon sa pagsasabi ng "Goodbye, teacher!" Sa simula, pinagtakhan ko ang kanyang pagiging mahiyain. Nakikita ko siyang gumagawa ng tahimik at nag-iisa, umiiwas sa iba. Paminsan-minsay nahuhuli ko siyang sumusulyap sa akin upang bawiin lamang ang kanyang paningin. Habang tinatanong ko sa tuwing hapon, pinakahuli sa kanyang mga kasamahan, ay naiisip kong alam na alam niya ang kanyang kapangitan, ang nakatutuwang paraan ng kanyang pagsasalita. Unti-unti kong napagdugtong-dugtong ang mga katotohanan tungkol sa kanyang buhay. Payak ang mga katotohanan. Siya ay isang munting ulilang galing sa lalawigan, lumuwas sa malaking lungsod bilang utusan, at kalahating araw siyang pumapasok sa paaralan upang may makasama sa pagpasok at pag-uwi ang anak ng kanyang Panginoon. Nadama ko ang kakaibang kalungkutan. Nais kong makita siyang nakikipaghabulan sa mga kapwa-bata, umaakyat sa mga pook na ipinagbabawal, napapasuot sa kaguluhang bahagi ng buhay ng bawat bata. Kahit na hindi siya marunong, maging kanya lamang sana ang halakhak at kaligayahan ng buhay bata. Tinatawag ko siya ng madalas sa klase. Pinagagawa ko siya ng maramit mumunting bagay para sa akin. Pinakuha ko sa kanya ang mga tsinelas ko sa pinakahuling upuan sa silid. Naging ugali niya ang pagkuha sa mga iyon, ang paghihiwalay sa mga iyon upang itapat sa aking paa. Ang pagbili ng aking minindal sa katapat na tindahan hanggang sa hindi ko na kailangan sabihin sa kanya kung ano ang bibilhin. Alam na niya kung alin ang ibig ko, kung alin ang hindi ko totoong ibig. Isang tahimik na pakikipagkaibigan ang nag-ugnay sa mutit pangit na batang ito at sa akin. Sa tuwi ako mangangailangan ng anuman, naroon na siya agad.
Sa tuwing may mga bagay na gagawin, naroon na siya upang gumawa. At unti-unti kong nadamang siya ay lumiligaya sa paggawa ng maliliit na bagay para sa akin. Sa pagkakaalam na may pagmamalasakit ako sa kanya at may pagtingin sa kanya. Nahuhuli ko na siyang nagpapadulas sa pagitan ng mga hanay ng upuan hanggang sa magkahiga-higa sa likuran ng silid. Nakikita ko na siyang nakikipaghabulan, umaakyat sa mga pook na ipinagbabawal, nagkakandirit hanggang sa tindahang bilihan ng aking minindan. At minsan o makalawa ko siyang nahuling nagpapalipat-lipat sa pagtapak sa mga upuan. At kung ang lahat ay wala na, kinakausap ko siya at sumasagot siya ng pagaril sa Tagalog. At sa mga ganoong pagkakataoy, nagmumukha siyang maligaya at ang kanyang goodbye teacher sa may pintuan ay tumataginting. Sa mga ganoong pagkakataoy, naiiwan sa akin ng katiyakang siya ay hindi na totoong napag-iisa at hindi na totoong nalulumbay. Isang mabagal na paraan ang pag-akit na iyon sa kanya at ang pagtiyak na siya ay mahalaga at sa kanya ay may nagmamahal. Napasuot na siya sa mga kaguluhang bahagi ng buhay ng bawat bata. Nanukso na siya sa mga batang babae. Lalo siyang naging malapit sa akin. Lalo siyang naging maalala at mapagmahal. Maligaya na siya. Isang araw, nangyari ang hindi inaasahan. Sa paglingon ko sa mga taong nagdaay, naamin ko sa sariling ang lahat ng iyo ay aking kasalanan. Mainit noon ang aking ulo, umagang-umaga pa. At ang hindi ko dapat gawin ay aking ginawa. Napatangay ako sa bugso ng damdamin. Hindi ko na magunita ngayon kung ano ang ginawa ng batang iyon na aking ikinagalit. Ang nagugunita ko lamang ngayon ay ang matindi kong galit sa kanya. Ang pagsasalita ko sa kanyang ipinanliit niya sa kanyang upuan. Nalimutan ko ang kanyang pag-iisa, ang kanyang kalumbayan, ang mabagal na paraan ng pag-akit at pagtiyak sa kanyang siya'y mahalaga at minamahal. Nang hapong iyo'y hindi siya nagpadulas sa pagitan ng mga hanay ng upuan. Ngunit siya ay nagtungo sa huling upuan upang kunin ang aking tsinelas, upang paghiwalayin ang mga iyon at itapat sa aking mga paa. Nagtungo siya sa tindahang katapat upang bilhin ang aking minindal at nagpaiwan siya upang likumin ang mga kagamitan sa paglilinis at upang ayusin ang mga iyon sa lalagyan sa sulok. Pinagpantay-pantay din niya ang mga upuan sa bawat hanay, gaya ng kanyang kinamihasnan. Ngunit hindi siya tumingin sa akin minsan man lamang ng hapong iyon. Naisip ko na pupuot siya sa akin. Sa munti niyang puso'y kinapupuotan niya ako ng pagkapuot na kasintibay ng pagmamahal na iniukol niya sa akin nitong mga huling buwan. Ang isa mang batang namulat sa pag-iisa at sa kalumbayan ng pag-iisa at kawalan ng pagmamahal ay makaaalam din sa kawalan ng katarungan. Ngayon ay paalis na siya. Ang naisip ko nang may kapaitan sa puso. Tumagal siya sa pagpapantay sa mga upuan na tila may binubuong kapasyahan sa kanyang loob. Nagtungo siya sa pintuan at ang kanyang mga yabag ay mabibigat na tila sa isang matandang pagod. Sa loob ng maraming buwan, ngayon lamang siya hindi lumingon upang magsabi ng goodbye teacher. Lumabas siya ng tahimik at ang kanyang mabibigat na yabag ay lumayo ng lumayo. Ano ang ginawa kong ito? Ano ang ginawa kong ito? Ito ang tinanong ko ng paulit-ulit sa aking sarili. Napopoot siya sa akin at ito'y sinabi ko rin ng paulit-ulit sa aking sarili. Bukas, marahil kung pagpipilitan ko bukas. Biglang-bigla, ang maitim at tipis na mukha ng batay nakita ko sa pintuan. Ang mga mata niyang nakipagsalubungan sa akin may nagugulumihan ng tingin. "Goodbye, teacher!" ang sabi niya. Pagkatapos ay umalis na siya. Nagbalik siya upang sabihin iyon sa akin.
kung gaano katagal ako noon sa pagkakaupo ay hindi ko na magunita ngayon. Ang tangi kong nagugunitay ang pagpapakumbaba ko sa kalakhan ng puso ng munting batang yaon, sa nakatitinag na karikta ng kanyang kaluluwa. Nang sandaling yaon, siya ang aking naging guro.